Hi, I'm Will Gozum and you're watching PBA Draft Room. Napapansin po namin na 88% ng aming viewers ay di pa nakasubscribe. Kaya kung nagustuhan niyo naman po yung video, bilang tulong lang sa aming channel, ay hinihiling lang po namin na pakipindot ang like, subscribe button at notification bell. Maraming salamat mga ka-Draft Room! Welcome back po mga ka-Draft Room. Nagsisimula na ang Semis Philippine Cup. Kahit palapit na ng talaga ng palapit ang 2025 draft na posibleng isa sa may pinakamalalim na class sa dekada na to. Dahil din sa posibleng pagsali ng mga overseas players gaya ng bagong nadagdag dito sa ating mock draft na si 1GDL. Ito na nga po at sisimulan na natin. Sa first overall pick, Zamboanga Valiente selects Kentin Meliora Brown. Talagang kawalan dahil hindi na-resign si Stan Hardinger sa Jeep. Kahit naiisipan na lang ng Terrapirma i-trade ang rights nito. Sakto din dahil may tawag yung big man na available sa draft na to na si QMB. Bukod sa mapupunan nito ang inside game na naiwan ni Stan, ay mas bata ito at mahaba pa ang prime. Yan ay kung di siya agad ite-trade ng Valientes. Sa second overall pick, Phoenix selects Terdy Ravena. Isa din sa talagang nag-struggle ngayon ay ang Super LPG Masters. Kaya dapat ay kunin nila dito ang best available prospect regardless of position. At si Terdy yun na pwedeng maging franchise player caliber ni Coach Jamike. Imagine na lang kung gaano kadede ang wing tandem ng Rivero at Ravena. Sa third overall pick, Blackwater selects Renz Abando. Naka-jackpot sa last draft ang bossing sa pagkakakuha sa elite rookie na si Cedric Berfield. Pero kung makukuha pa nila sa next draft ang high flyer na si Abando ay talagang mas magiging deadly ang wing rotation ni Coach Carriazo. Imagine na lang kung gaano explosive ang magiging wing tandem ng Abando at Berfield. Sa fourth pick, Northport selects Justin Gutang. Talagang malaking kawalan pagka nawala sa team mo ang reigning best player of the conference na si Arvin Tolentino. Kahit para mapunan ang naiwan ni Arvin ay pwedeng gamitin nila ito sa isa pang elite two-way wing na si Gutang. Magkakaroon ng katuwang sa scoring si Munzon at malaking boost din ito sa transition game ng Batang Pierre dahil mas athletic pa si Justin kay Arvin na magiging malaking complement din sa laro ni Abueva. Sa fifth pick ng first round, Meralco selects Jason Brickman. Hindi na consistent ang laro ni Banquero, Black at iba pang point guards ng Bolts. Kaya't saktong makuha nila dito ang PBA ready ng si Brickman na pwedeng tulungan uli silang maging contender. Alam din naman natin na halos lahat ng point guards nila ay mga score first talaga. Kaya't magkakaroon na talaga ng legitimate playmaker si Coach Trillo na talagang kinulang nila. Imagine na lang kung gaano kataas ang basketball IQ ng backcourt ng Newsome at Brickman. Sa 6th pick, Magnolia selects Juan Gomez Deliano. Kita naman na nag-experiment pa din ang hotshot sa kanilang point guard rotation sa paggamit ng kanilang mga third at fourth stringers. Kaya't tingin ko ay pwede nila gamitin ito sa most complete point guard sa class na ito na si 1GDL. Magkakaroon na ng katuwang sa shot creating at playmaking sila Stimosa na magpapabawas ng burden sa medyo aging na si Mark Baroka. Pwede din nila i-slide si Juan sa 2 guard at maging shot creator nila tuwing nag-i-struggle si Paul Lee. Sa 7th pick ng first round, NLEX selects Giochu. Sobrang talented na at lalim ang guard rotation ng Road Warriors, lalo na kung bumalik si Ravena. Promising at versatile din ang kanilang wing rotation, pero talagang kulang sa kanilang lineup ay ang size sa kanilang mga big man. Kaya pwedeng gamitin naman nila ito sa 6'9" na si Gio na galing din sa MVP group. For sure ay magagamit agad nila ang outside shooting at size ng isa sa tallest sa class na ito. Sa 8th pick, Raynor Shine selects Will Gozum. Kung tutuusin ay talented na ang power forward rotation ng Elasto Painters na sina Santillan at Chongson. Ngunit mahirap palagpasin kung umawit pa dito ang former NCAA MVP. Bukod sa mas lalalim ang power forward depth ng Raynor Shine, ay may outside shooting din si Gozum na babagay talaga sa sistema ni Coach Yengyao. Imagine na lang kung gaano ka-deadly ang pwedeng maging big man outside shooting tandem na Gozum at Datu. Sa 9th pick ng first round, San Miguel selects DJ Fenner. Unti-unti ay nagre-rebuild na ang Beermen dahil sa aging na ang ibang key players nila. Kaya pwedeng gamitin nila ang pick na to sa athletic two-way wing na si DJ Fenner na pwede nila isabay sa ibang tall wing sa PBA gaya nila Jamie Malonzo at Christian David. Imagine na lang kung gaano ka-athletic sa transition ang magiging wing tandem ng Perez at Fenner. Sa 10th pick, Converge selects Chris Poon. Slowly but surely ay talaga nagiging competitive na ang lineup ng Fiberxers dahil sa kanilang
re-rebuild unti-unti ng kanilang roster. Nabawasan na ang kanilang mga Blue Eagles na galing sa school na may winning tradition. Kaya pwedeng mag-try uli sila ng Atenean at pwedeng si Kun yun na posibleng mas talented compare sa kanilang mga past Blue Eagles. Sa 11th pick ng first round, Ginebra selects Raven Gonzalez. Currently ay wala na talagang reliable backup center ang Jenkins. Kaya dahil medyo aging na si Japet at posibleng bawasan na ng konti ang kanyang playing time para sa kanyang career longevity, ay pwedeng kunin nila dito si Raven na pwedeng maging solid interior defender ng Ginebra off the bench at kilala din si Coach Tim sa pagdevelop ng mga unheralded big man. Imagine na lang ang pwedeng maging interior defense ng shot blocking big man trio ng Japet, Troy at Raven. This 12th pick ng first round ay originally sa Token Text pero ngayon ay sa Rain or Shine na at ang pick nila dito ay si James Spencer. Kung tutuusin ay loaded talaga ang wing rotation ng Elasto Painters. Ngunit karamihan sa mga ito ay mga slashers gaya nila Jonard Clarito at Sean Ildefonso. Meron naman silang spot-up shooter na si Iskandor, ngunit hindi pa ito masyado consistent. Kahit saktong gamitin nila ito sa Japan B-League sniper na si James Spencer. Posibleng magkaroon na uli si coaching ng designated shooter na talagang kinulang nila simula nang nawala si Jet Chan. Imagine na lang kung gaano ka-deadly ang pwedeng maging sharp shooting duo ng Asisio at Spencer. This first pick ng second round ay originally sa Zamboanga, pero ngayon ay sa Ginebra na. At ang pick nila dito ay si LJ Gonzalez. Halos every season na ay kumukuha ng bagong point guard ang Jenkins. Ito rin ay dahil sa paghahanda nila sa pagre-retiro ni Tenorio. At pwedeng gamitin nila ang pick na to sa former King Tamaraw na si LJ Gonzalez na makakadagdag ng playmaking at speed para kay Coach Tim Cone. Imagine na lang kung gaano ka-deadly ang magiging backcourt tandem ng dalawang former Tamaraw na Abarientos at Gonzalez. Sa second pick, Phoenix selects Yukian Andrada. Maliban kay Perkins at Balungay ay wala ng consistent big man ang Fuel Masters. Kahit isa sila sa nasa bottom ng standings. Kahit saktong kunin nila dito ang efficient stretch big man na si Yukian na makakadagdag firepower off the bench at talagang kulang nila. Sa third pick ng second round, Blackwater selects Christian Manaytay. Kahit sa dami ng new acquisitions ng Bossing, ay patuloy pa din itong nag-i-struggle. Kaya dahil nakakuha na sila ng wing prospect na may franchise player caliber na si Abando, ay pwede naman nila gamitin ito sa big man na si Manaytay. Madadagdagan ng legit push-up threat si Coach Carriazo na hanggang ngayon ay kinukulang pa din nila. Sa fourth pick, Northport selects A. Sandagon. Karamihan sa mga big man ngayon ng Batang Piara ay mga undersized athletic hustle players, gaya nila Calvin Abueva at Cade Torres. Kahit saktong kunin nila si Sandagon na talaga mag-fit sa mga current frontcourt ni Coach Bonitan. Sa fifth pick ng second round, Meralco selects Cassius Small Martin. Kung tutusin ay maganda naman ang nilaro ng kanilang rookie guard na si CJ Cancino. Ngunit hindi sapat ang wing rotation na ito para ingat sila sa standing ng Philippine Cup. Kahit kung matatagalan pa ang injury ni Alain Maliksi, ay pwedeng kunin nila dito ang explosive scorer na si Cassius na pwede maging dagdag firepower ni Coach Trillo next season. Imagine na lang kung gaano ka-deadly ang pwedeng maging wing fill-am tandem na Small Martin at Newsam. Sa 6th pick, Magnolia selects Vince Magbuhos. Ang ilan sa mga big man ng hotshots ay aging na, kaya't pwedeng gamitin ni Coach Victorero ang pick na to sa stretch 4 na si Magbuhos. Bukod sa mas lalong babata ang frontcourt nila, ay madadagdagan ang option ng Magnolia sa kanilang big man rotation. Sa 7th pick ng second round, NLEX selects CJ Austria. Kung tutusin ay loaded na ang wing rotation ng Road Warriors. Ngunit ang aggressive style of play ni CJ ay talaga mag-fit sa current roster ngayon ni Coach Wichiko. Kahit kung aabot pa dito si Austria ay pwedeng kunin na siya ng NLEX. Most likely ay mag-complement ang attacking to the basket ni CJ sa playmaking ni Bolik. Sa 8th pick, Rain or Shine selects Joshua David. Every draft ay patuloy na mas naging competitive ang Elasto Painters. Kaya't upang lalong lumalim ang guard rotation ni Coach Sheng, ay saktong kunin nila dito si David na galing din sa school na may winning tradition. Imagine na lang kung gaano ka-deadly at ka-versatile ang pwedeng maging point guard tandem ng Karakot at David. This 9th pick ng second round ay originally sa San Miguel pero ngayon ay sa Northport na at ang pick nila dito ay si Harvey Pagsanhan. Hindi natin alam kung kailan pipirma ang 5th overall pick nila sa last draft na si Dave Ildefonso o kung pipirma pa ba ito. Kaya't kahit nakakuha na sila ng gutang sa first round ay pwedeng gamitin nila ito sa isa pang NCAA scorer na si Pagsanhan. This 10th pick ng second round ay originally sa Converge pero ngayon ay sa Rain or Shine na at ang pick nila dito ay si King Gortiza. Kilala na si Coaching sa pagkuha sa second round
ng mga unheralded players na sumisikat sa PBA, gaya nga recently nila Clarito at Nocum. Kaya di na ako magugulat kung gamitin niya ang pick na to sa general scorer na si Gurtiza. Imagine na lang kung gaano ka-deadly at ka-explosive ang pwedeng maging backcourt tandem ng Gurtiza at Nocum. Sa 11th pick ng second round, Ginebra select Tsutomu Tateshi. Kilala si Coach Tim sa pagsugal sa kanyang pick sa mga unknown big man gaya ng ginawa niya before kay Ken Holmgren, at posibleng mag-take siya ng risk sa Japan B-League center na si Tateshi. Sakto din ito dahil malaking size ang nawala sa kanila nung na-trade si Stan Hardinger. In case matagalan ang pagbalik ni Go, ay pwede maging project big man ng Gin King si Tateshi. This last pick ay originally sa Token Text pero ngayon ay sa Rain or Shine na, at ang pick nila dito ay si Joaquin Manuel. Dahil sa dami ng pick next draft ng Elasto Painters ay posibleng i-trade na lang nila ito. Pero kung sakaling gamitin pa din ito ni Coach Yeng, ay pwedeng niya kunin dito ang 3&D wing ng championship team ng Lasal na si Manuel. Posibleng gamitin ng Ross si Joaquin bilang isang wing defender sa PBA. Padami na ng padami ang nagde-declare sa upcoming draft. Kahit dahil matatapos na ang Philippine Cup, most likely ay madagdagan pa ang mga magde-declare. Hanggang sa susunod na lang mga ka-draft room.